Talagang hindi nagmintis yung sinabi ni Trillanes na ngayong November hanggang December lamang ang pag-serve ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa galing sa ICC. Kaya ito na nga kanina pinasabog kaninang umaga Patay ni ka, Boyeng Bato. Remulla ang ombudsman Lumabas na ang ang balitang iyong ito. Kaya ako'y naniniwala na kay Trillanes sa kanyang mga sinasabi na si Bato ang pangalawa kay nandyan Digong, na ang iyong pangatlo warrant ay of arrest, si Bato. Bongo na naman diyan ang susunod, and then Nako. merong isang general. Sila yung apat na mga principal na tinatawag ni Trillanes. Kaya ito yung isang interview ng executive session kay Boyeng ngayon at kausap niya dito ang mga taga DZRH at ito pakinggan natin ang kanilang mga sinasabi I have it on dito. good authority Oo. kasi public interest to, Tama, tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant Patay. of arrest. Warrant of arrest. Warrant At of yan, Patay eh, tayo ICC to, dyan. no? Bato. International Criminal Court. No? ombudsman. Ay, Sinasabi. asusus, ginoo ko. Ginoo. Kung ako si Bato de la Rosa talagang Tago sasabog na talaga ang yan. dibdib ko sa kaba nito. Mhm. Dahil hindi na ito panaginip, hindi ito joke, hindi ito nightmare, hindi ito Wala bangungot. na. Ito'y tunay. Ako nga, hindi ako makapaniwala, ang bilis-bilis eh. Akala ko aabutin pa ng 2026 yung pag-serve ng... Tama talaga yung sinabi ni Trillanes at ni Cristina Conte na ngayong November lang yan. Si Dapat Bato talaga naghukay ang na ng susunod. mataguan si At Bato. pangatlo si Bongo. Yan ang Ako. ating tandaan kung talagang pangatlo si Bongo. So kung pangatlo si Bongo, mga by next month, Bongo na naman yan. Susunod. Kaya Mary, Mhm. the more the merrier na sila doon sa dahig, 'di ba? Masaya na si Digong dahil una ang kanyang general, 'di ba? Noon si Bato. Pangalawa ang kanyang alalay na imbitahin ng ICC na Hmm. doon muna sila magkapihan sa loob ng facility ng ICC. Kaya magandang balita ito para kay Digong. Kasi kung ako si Digong ay parang ano na eh, damay-damay na yan eh. So sasabihin ko kay Bato pag ako si Digong na, oh, welcome to my world. Ito na yung ginawa natin na mundo. Ito na yun. ito yung realidad ngayon. Ipabida-bida pa, ipal-ipal pa si Bato sa Senado eh. Alam Patay ko naman na tayo dyan. bilang na yung kanyang mga araw. Ganon din si Bongo. Paipal-ipal sa Senado ngayon. Magtaka tayo, bakit ba medyo maingay ngayon si Bato at saka si Bongo? Kasi nga, malapit na tong warrant of arrest nila at eto na nga finally. Hindi natin alam, parang magnanakaw sa gabi, no? Biglang lang dumating yung warrant of arrest kanina eh. Ako nga, hindi ako makapaniwala kasi ang concentration ko ay sa Baguio eh. Naghahanda ako sa super typhoon na Uwan. Eh dito nga ngayon ay malakas na ang hangin, sigurado burn out to mamaya. Pero iwan ko lang sa lugar ni Bato, no, kung may bagyo. Eh ako, kung ako yan, gusto ko na mag-unaw na ang mundo eh. Kung ako yan si Bato, ay damay-damay na. Pwede ng ano, di ba, World War 3. Yan ang iniisip ni Bato ngayon. Sana World War 3 na para damay-damay na, walang makulong. Lahat digmaan eh. Kaya, ay naku Bato, ito na nga, matagal na akong nagsasabi nito na, Bato, kulong ka talaga Bato. Dahil ikaw yung right hand ni Digong. Kaya totoo na nga, ngayon si Bongo naman yung tagapangasiwa ni Digong ng kanyang mga transaction, di ba? All about money. Bongo yan. All about the money. Kaya pangatlo yan eh. Pang-apat pala, Sara Duterte. Papatawag din yan eh. Sara Duterte kasi ano din siya. Sangkot din siya doon sa Davao na panahon. Mga 2016, 2018, yung gano'n na mga panahon. Na maraming natukang sa Davao. At yung isang general, di ba? Bayaldi yata. General Albayalde. Albayaldi. Hmm. Yung sinabi ni Trillanes, hindi tayo sure dyan. So, apat na principal ito, lahat sabi ni Trillanes. Nako. Si Conte, ganun lang sinabi, yung mga reduction noon ng mga tinagipan na pangalan ay nakikita niya daw. At palaging nangunguna si Bongo. Kaya totoo, nangunguna si Bato at
pangalawa si Bungo. At kasama pa rin doon ang pangalan ni BP Sara sa 4. Nako, talagang gumugulong ang mundo gumugulong din ang hustisya. Sa panahon nila sa Tukhang walang gumugulong na gulong Lahat tumigil noon dahil sa kaya nga madilim palagi ang kapaligiran kasi tumigil ang pag-ikot ng mundo sa panahon ng Tukhang. Mga kababayan. Kaya balikan natin dito ang usapan ng taga DZRH with Ombudsman Remulla. Sabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Confirm. May nakipag-usap sa akin kanina. Oo. Na kaya na-late ako may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho muna. So paano ba? Hindi kasi ano yan. Tatay tayo Ngayon, ang dyan. proseso kasi niyan, Oo. bago na kasi nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition Ang Supreme Court. Supreme Court. Okay. So this is an extradition issue. Extraditable. Extraditable offense. Offense. Oo, Kasi I remember recently yata. ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Extradite. Oo. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules. May bagong rules ng yung Supreme Court tungkol dito. tungkol dito. Oo, para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines Na na bago. Yes, Supreme Court. yes. Na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Oo. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as Was a a legitimate foreign court. Yan, magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So mas maganda yan. Merong Extradition. extradition. Kasi may extradition treaty naman tayo sa diyan sa mga bansang yan. Ngayon, mga kababayan, gaano ba talaga si Bato protektado ng Senado? 'Di ba sabi ni Escudero noon, naprotektahan niya si Bato dahil pareho pala silang DDS. 'Di ba ngayon tingnan natin kung gaano kamahal si Bato ng Senado. Kung katulad ba Wala kay na Digong yan. naprotektahan Hindi siya. na yan Di ba proprotektahan. palagay ko walang Nako. haharang diyan Palagay ko wala Wala nang harang Kahit si dyan. Jaime Marcos, hindi na yan naharang. Kahit yung si Bongo, hindi na yan. Magsasabi lang yan na ng negative about sa arrest, pero wala na. Hindi na magtatagal ay walang harang kay Bato Kasi alam nila na si Bato nga ang gumagawa ng aksyon noon sa Tukhang. Siya yung nag-decide Under sa kanyang kapulisan. Siya yung chief PNP. Kaya siya talaga yung may alam diyan. Kay Bungo naman ay pangatlo siya dahil siya yung mga naglalakad ng kung ano about money matters kay Digong. Kasi yan ay katiwala ni Digong, the right hand, si Bungo. Ngayon, pakinggan natin sa mga sesyon kung anong mga sa Blue Ribbon Committee kung mag-ipal-ipal pa itong dalawa. Kung ako kay Bato, hindi na ako sisipot diyan sa hindi na ako sisipot diyan sa Blue Ribbon Blue Committee. Ribbon Committee. At kung may balak siya na magtago ka na ngayon Bato. Kaya nga, Habang wala pa yung Interpol kasi dapat nandito ng Interpol wala ka na maghukay ka na ng ano mo. Hulihin ka na, hindi ng Interpol kundi ng NBI. Pagtataguan mo at sa ilalim ng kapulisan, lupa Paghahanapin ka para hindi ka Kaya sa makita. ngayon pa lamang na narinig mo pa lang yung warrant of arrest hindi pa na-serve Nako. sa'yo, ay hanap ka na ng lungga. Lungga. Mapagtaguan mo kung Maghukay. gusto mong magtago. Pero kung mahal mo si Digong, Sumunod ka Bato, doon. ay samahan mo si Digong doon. Ang sarap ng buhay ng magkapi-kapi. Ako nga, tatawagan ko lang yung kaibigan ko para magkapi lang dito sa bahay minsan kasi nabuboard ako. Ganon yun din si Digong. Kung nagkakapi, baka ibang ginagamit Kaya, tama yan. At yung si Robin Hood, gustong yakapin niya si Digong Isama na rin yun. Problema, walang kaso Kaya hindi pwede. Hindi, Bongo gusto rin daw talaga, sumama Bato ang Sabi niya, pwede doon at kung si makukuha si Bato, sasama si din Sara ako. Duterte. Di sasama din. Kaya pala pinatagal-tagal lang si Sara dito sa Pilipinas Kasi nasa ano na yan redacted list of names na kasama sa warrant ng
ICC. Hmm. Si BP Sara kasama yan. Kaya Sigurado yan. parang pinabayaan na lang yan dito sa Pilipinas Sigurado yan. na Sasama na yan magsalita dyan. ng salita Susunod ng na kung yan. ano-ano dahil bilang na rin ang mga oras niyan. Kaya pala napapraning sila, no? Mga kababayan, kaya pala yung action nila ay hindi na normal dahil sa sobrang takot, hindi nakakatulog. Sabi nga ni BP Sara, yung mga buhok ko nahuhulog, dumidikit sa tiles ng banyo. Huh. Nahuhulog daw yung kanyang mga buhok. Yun yung mga nag-viral na na mga shorts video sa YouTube. Buhok nahuhulog or ano bang eksaktong term diyan? Baka nalagas na mga buhok, di ba? Hindi nahulog kasi kung nahulog, iba yung nahulog eh. Mga bagay yung nahulog. Ang buhok ay nalalagas. Yan. Hirap kasi kapag Bisaya, no? Meron tayong terminology na hindi akma doon sa Tagalog. Alright, balik tayo dito sa balita, video courtesy sa atin ng DZRH Teleradio. Ano naman? Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Ano ang tawag ICC. doon kung extradite? Email request yan eh. Email request. Kung So, extradite si Senator... requesting party. Yung requesting party. ICC ICC. ang requesting ICC. party. So they will have to pass dun sa mga channels Guidelines. na- Yung guidelines. Yung based rules. on the guidelines and rules recently Ng- issued by the By the Supreme Yes, Supreme Court. Ayun. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be kuan, ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Yung Siyempre, Supreme Court. he will have to, he will also have to follow the rules. Oo. Basta may request sa kanya, Pwede niya i-contest. he will have to appear. Yeah. But he will have to appear. Okay ba to? So ito pakinggan mo yung advice ni Boeing, yung magawa mong legal moves. Ay ito yon, balikan natin yung sinabi ni Boeing. Yung Siyempre, Supreme Court. he will have to, he will also have to follow the rules. Oo. Basta may request sa kanya, Pwede niya i-contest. he will have to appear. Yeah. But he will have to appear. Okay. Hindi Para naman to yung defend his rights. hindi naman yung abrupt To na defend his rights. di ba bigla siyang Hindi, arrestuin. may process. Hindi na May pwede yun. process. Dahil doon sa bagong Bagong rules ng Supreme Court. kinlarify ng Supreme Court. So kailangan ng sundin yung mga yon. Yes. Oh, with the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. Oo. Sa, At ngayon, wala ng question. Hindi na wala ang ng- maraming naglalaro. At tama-tama, nandiyan si Ombudsman at ito si IG. Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG. Meron tayong batas eh. Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, Under international humanitarian Humanitarian law. Under international humanitarian in law. other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Ayan, so ayan, klaro niyan mga kababayan. Kalakip sa kaso ni Duterte kasi kadikit ni Duterte si Bato at kanyang chief PNP. Di ba? Yun ang tagapag-utos eh. Si Digong ang utak, si Bato naman ang kamay ang kumikilos nung kapanahonan ng tukhang. Kaya yan, kahit hindi tayo membro ng ICC ay dahil sa extradition treaty law ng Pilipinas ay kasama pala diyan talaga si Bato. Wala tayong magawa diyan eh. Mga DDS, anong masabi nyo? Wala naman kayo pakialam kay Bato, di ba? Yung mga DDS, wala. Si Digong lang ang mahal nila eh. Si Bato hindi na yan pagkabalahan pa ng mga DDS yan. Kaya ito, ano na naman ito, sasabog na naman itong mga issue bukas dahil nga si Bato ay naku Bato. Ewan ko magpapakita pa to sa Blue Ribbon na session, di ba? Kung dadalo pa ito sa Blue Ribbon Committee, ay wala na. Ano na yan, nakatunganga na yan. Tago ka na lang. Ito yung Huwag ka nang si magpakita Bongo, alam niya, doon. susunod siya Nako. eh.